Posibleng nagbigay si Jeffrey Epstein ng kompromat sa Kremlin laban kay Donald Trump, kaya nag-aatubili ang presidente ng Amerika tungkol sa Moscow. Ibinunyag ng politiko ang nakakagulat na impormasyong ito matapos manawagan ang Kongreso ng United States sa kagawaran ng katarungan na ilantad ang lahat ng kontrobersyal na file ni Epstein. Kailangang mas aktibong ipagtanggol ni Trump ang sarili laban sa mga pag-atake sa mga susunod na araw. Lumalampas pa sa hangganan ng Estados Unidos ang iskandalong ito. Ayon sa politiko, sinubukang iparating ng Amerikanong financier na nahatulan sa kasong sexual na si Jeffrey Epstein kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang impormasyon tungkol kay Pangulong Donald Trump ng United States. Bago magsimula ang pagpupulong ng dalawang lider sa Helsinki noong 2018, binanggit ito sa mga liham ng bilyonaryo na nilathala ng Kongreso. Para sa layuning ito, sinubukan ni Epstein na makipag-ugnayan kay Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Rusya, Sergey Lavrov. Noong Hunyo 24, 2018, nag-email siya sa dating punong ministro ng Norwega na namumuno noon sa Konseho ng Europa at humiling ng tulong sa pakikipag-ugnayan. At ang mga email na inilathala kamakailan ay nagpapakita na inamin ni Epstein na alam ni Donald Trump ang mga insidente ng karahasan na ibinibintang kay Epstein. Ang mahalaga ngayon ay iba na. Malamang na ibinigay ni Epstein ang kompromat laban kay Donald Trump sa Moscow para magamit itong panggigipit sa presidente ng Amerika. Ako si Alexei Pichi. Tara't pag-usapan natin ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. Mag-subscribe rin kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa video description ang link. Doon kami nagpo-post ng mga balita habang dumarating. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakasaad na suportahan ang channel ni Alexei Pichi at pumili ng format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Kaya, kamakailan lang sa Kongreso ng Estados Unidos, inilathala nila ang ilang bahagi ng mga email ni Jeffrey Epstein na nagpapakita na hindi lang basta may connection siya kay Trump, kundi nakilahok pa siya sa internasyonal na diplomasya nito. Ayon sa mga email ni Jeffrey Epstein, nagbigay siya ng impormasyon tungkol kay Trump sa mga Ruso. Ayon sa ulat ng politiko ngayon, ipinapakita ng mga bagong inilathalang email ang malawak na network ng mga dayuhang koneksyon ng yumaong nahatulang kriminal na si Jeffrey Epstein, na may kaugnayan siya sa kanila. Nagpalitan siya ng mensahe ukol sa desisyon ni Trump sa politika. Ang unang bahagi ay tungkol sa pagkikita ni Trump at Putin sa Helsinki noong 2018 kung saan kitang naapektuhan si Trump pagkatapos. Ayon sa politiko, halos isang buwan bago magtagpo sina Pangulong Trump at diktador ng Russia na si Vladimir Putin sa Helsinki. Noong 2018, tinangkang kontakin ni Jeffrey Epstein ang pangunahing diplomat ng Russia. Parang sinasabi niya, kung gusto ninyong maintindihan si Trump, kausapin ninyo ako. Ipinakita ng United States Kongreso kahapon ang palitan ng mensahe ni Epstein. At base rito, noong Hunyo 24, 2018, si Epstein ay nagpadala ng email kay Torbjørn Jagland, na dating punong ministro ng Norway at nooy namumuno sa Konseho ng Europa, na nagsasabing gusto niyang makipag-usap sa mga Ruso at may nais siyang iparating sa kanila. Ayon kay Epstein, maaari mong imungkahi kay Putin na si Lavrov ay posibleng makakuha ng impormasyon kung kakausapin niya ako. Malinaw na si Sergey Lavrov ang tinutukoy na matagal ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russia. Sa email na palitan ng mensahe, isa sa daan-daang inilathala ng mga investigador ng Kongreso noong Miyerkules. Binanggit din ni Epstein na nakausap niya si Vitaly Churkin, maimpluwensyang embahador ng Russia sa United Nations tungkol kay Trump bago pumanaw si Churkin noong 2017. Narito ang sipi mula sa liham ni Epstein na inilathala ng Kongreso. Magaling si Churkin makipag-usap, naintindihan niya si Trump. Hindi ito mahirap, dapat mong makita kung paano niya nauunawaan na simple lang lahat. Ayon sa politiko, ang palitan ng liham ay isa lang sa marami na nagpapakita ng kakaibang international na network ng mga kasosyo ni Epstein na madalas niyang sinusulatan tungkol sa mga desisyong pampolitika noong unang termino ni Donald Trump. Sa makatuwid, maaaring naipapasa ni Epstein ang iba't ibang impormasyon sa mga taong kalaunan ay nakipagkita kay Trump. Kagiliw-giliw, hindi agad nagbigay ng komento ang White House sa mga email na ito. Ayon kay Caroline Leavitt, tagapagsalita ng press,
Sa isang briefing nitong Miyerkules, ang mas malawak na hanay ng mga email ay hindi nagpapatunay ng anuman maliban sa walang nilabag na batas, si Pangulong Trump. Pero gaya ng kasabihan, ang magnanakaw ay natutunugan agad. Agad namang inatake ni Trump ang mga demokratiko sa pamamagitan ng pagpuna sa paglalathala ng mga email na ito. Kapansin-pansin, agad hiniling ni Trump sa mga Republikano na harangin ang desisyon ng Kongreso ukol sa paglalathala ng mga file ni Epstein. Sinabi niya na unahin ang pagresolba sa shutdown, hindi mahalaga ang iba. Sinabi ni Donald Trump, binubuhay muli ng mga demokratang ang issue kay Jeffrey Epstein. Gagawin nila ang lahat para ilihis ang atensyon sa kanilang kapalpakan sa pagsasara ng gobyerno ng Estados Unidos. Tanging napakasama o napakagong. Republican lang ang mahuhulog sa patibong na ito. Hindi dapat magkaroon ng kahit anong paglihis patungkol kay Epstein o kung ano paman. At lahat ng Republican ay dapat nakatutok lang sa pagbubukas ng ating bansa at pag-aayos ng napakalaking pinsalang ginawa ng mga Demokrat. Sa totoo lang, malinaw naman dito. Ipinag-uutos ni Trump na huwag makialam sa usapin ng pagboto para sa paglalathala ng mga file ni Epstein. Pero balik tayo sa mga liham ni Epstein. Sa mga email, sinabi ng dating punong ministro ng Norwega na si Jagland kay Epstein na kinabukasan ay makikipagkita siya sa assistant ni Lavrov at imumungkahin niyang makipag-ugnayan ito kay Epstein. Dito nagtatapos ang impormasyon. Hindi sinabi ni Epstein o Jagland kung natuloy ang pagkikita. Ngunit kalaunan, nagbigay ng opinyon si Epstein tungkol sa makasaysayang pagkikita ni Trump at Putin sa Helsinki na binatiko sa buong mundo dahil sa malinaw na pagsuko ni Trump sa diktador ng Russia. Narito pa ang ilang bahagi ng kanilang palitan ng mensahe. Si Larry Summers ay dating kalihim ng pananalapi sa administrasyon ni Clinton at tagapayo sa ekonomiya ng administrasyon ni Obama. Sa isang email kay Epstein noong Hulyo 16, 2018 na eksaktong araw ng Helsinki Summit kasama si Putin, isinulat niya, "May impormasyon ba ang mga Ruso tungkol kay Trump? Kakilakilabot ang araw na ito kahit sa kanyang pamantayan." Sabi ni Epstein, "Puno ng ganitong komento ang email ko. Grabe ha." Sigurado akong iniisip niya na naging napakaganda ng lahat. Iniisip niyang napaibig niya ang kanyang kalaban. Pero sa totoo lang, wala siyang alam tungkol sa simbolismo. Wala talaga siyang alam sa maraming bagay. Ang asal ni Trump sa summit kasama si Putin ay naging inaasahan ayon sa kanya. Ibig sabihin, sagot ni Epstein sa tanong ni Larry Summers, may impormasyon raw ang mga Ruso kay Trump kaya ganoon siya umasta. Ilang araw matapos nito, ipinakita ni Epstein ang kanyang mga koneksyon sa ibang bansa sa pamamagitan ng email kay dating tagapayo ni Trump na si Steve Bannon noong Hulyo 23, 2018 at sinabi na kailangan ni Bannon pumunta sa Europa para magkaroon ng impluensya doon. CP, kung balak mong makipaglaro dito, kailangan mong maglaan ng oras. Hindi gumagana ang malayong Europa. Ang ibig sabihin, hindi ka makakatrabaho ng remote dito. At noong panahong iyon, tinitiyak ni Epstein kay Bannon na kaya na niyang ayusin ang kahit anong pagpupulong kasama ang mga Ruso at Europeo. At ayon sa isinulat ng politikuya, madalas lumalapit si Epstein sa kanyang mga kontak sa ibang bansa para malaman ang opinyon nila tungkol kay Trump dahil masusing sinusubaybayan niya ang mga kilos ng bagong presidente. May isa pang kawili-wiling nangyari rito. Isang taon bago siya humingi ng tulong kay Jagland tungkol sa mga Ruso, hiniling ni Jagland kay Epstein na dalawin siya sa Strasbourg, France para matulungan siya ni Epstein. Mas malaman pa tungkol kay Trump at kung ano ang nangyayari sa lipunang Amerikano. Matagal na ang ugnayan ni Jagland kay Epstein. Maraming impormasyon sa mga mensahe tungkol sa koneksyon ni Epstein sa mga lider at negosyante sa gitnang silangan. Ngunit kapansin-pansin na wala ni isa sa mga nabanggit sa mga palitang ito ang tumugon sa maraming tanong ng mga mamamahayag. Tahimik silang lahat at walang nagkomento sa paglabas ng impormasyon. Paalala, inaresto si Jeffrey Epstein isang taon matapos ang hindi matagumpay na pagpupulong ni Trump at Putin sa Helsinki noong Hulyo 2019, isang buwan lang ang lumipas. Natagpuang patay si Epstein sa selda. Dito ko na ilalagay ang 3 tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang bell, at ilike ang episode. Ingat kayo. Paalam sa lahat.